Bago po tayo mag-umpisang mag-awitan ay babasahin ko lamang po ang salita ng Diyos sa mga awit 31 verse 3 to 6. Sabi po dito, "Ikaw ang aking kanlungan at sanggalang, ayon sa pangako mo, akain ako't patnubayan. Iligtas mo ako sa nakaumang na patibong, laban sa panganib sa iyong mga nganlong. Sa iyong kamay pinagkakatiwala ko ang aking buhay, at sa akin ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Ikaw ay namumuhi sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosang walang halaga. Ngunit sa iyo, Yahweh, ako umaasa." Amen. Praise God. Sama-sama po tayong umawit sa ating Diyos na tapat sa kanyang salita. Shine.
gabi po. Purihin po ang Panginoon. Napakasarap pumawit po nung kanina, no? Kasi po batay po sa ating po nung pag-aaral po, no? Sarap pong awitin po yung mga katotohanan patungkol po sa Panginoon. Kaya anything na ginagawa natin, mga papuri, mga pamumuhay, at katulad po sa ating po mga awitan, anything po na naka-align sa salita po ng Diyos, talaga namang kinikilusan ng banal na Espiritu at pinaparamdam, no? Ang katotohanan po ng Diyos sa buhay po natin. Na talagang ang Diyos ay totoo at patuloy na nagpapatunay sa buhay ng isang mananampalataya. Amen po? Amen po. Kaya habang ginawid mo yun is mga katotohanan. Doon pagka sinabing, kay buti mo Panginoon. So talagang mabuti po talagang ating Diyos po, no? Sa lahat ng pagkakataon, hindi lamang po sa mga magagandang kalagayan, kundi maging sa mahirap na kalagayan, ay patuloy na nagiging mabuti ang Diyos. Amen po? Ayun po ang karakter po ng Diyos. At ayun po ang totoong ini-enjoy po ng isang tunay na mananampalataya. Kaya po sa salita po ng Diyos, ang lahat po ng mga inire-reveal po doon ay lahat po yun ay mga nagpapahiwatig at nagre-reveal, no, ng karakter po ng Diyos na ipinapakilala sa person ni Jesus. Amen po? So lahat po yun, mga karakter, mga righteousness, holiness, lahat po yan ipinapakita po, no, sa person ni Jesus Christ. Yung kabuuan po ng Biblia, ang ipinapakita po nito ay ang katotohanan ng Diyos sa person ni Jesus Christ. No, at ang kanyang pong salita ang nagre-reveal po, no, ng kalooban po ng Diyos. Amen po? Kaya po nung nakaraan po, napag-usapan po natin yung ating buhay pananalangin. Sino po dito nung nakaraan? Sabado. Pakitaas nga po yung kamay. Sino po nandito? O sige, baba mo na. Medyo may amoy na eh. Ayan, no? So mahalaga po yung ang ating pananalangin ay biblical. No, ibig po sabihin, ang salita ng Diyos ay mahalaga sa ating pong pananalangin. Hindi po tayo makakapanalangin ng tama kung hindi po ito nakaayon sa salita ng Diyos. Amen po? Kaya po, ang isa pong mananampalataya ay siya po ay mayroong confidence in prayer. Pagkasabi nga po, confidence in prayer. So pagka sinabi ng una pong basihan natin sa ating confidence o sa ating pong pinangahawakan sa panalangin, una po dyan, ito po ay nakabase sa pananampalataya natin sa totoong Jesus. Amen po? Sa totoong Jesus. So pagka dito po sa The Avenue, hindi po enough po yung Jesus lang. Kaya po dito is totoong Jesus, true Jesus. Alam niyo na po yan. Tama po? True Jesus po. Lagi po natin yung pinapangalandakan na mayroong totoong Jesus at nag-iisa lamang po ang totoong Jesus po na siya pong naging paraan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat isa po sa atin upang ikaw at ako ay maging bahagi ng kanyang katawan. Amen po. Pero lamang po yung isang totoong Jesus ng Biblia. At sabi po sa ating panalangin na kaya ito po ay nakabase po sa gospel, the true gospel. Pag sinabing true Jesus, true gospel, no? Ibig po sabihin itong mga katotohanan na to, no? Ito po yung basihan po ng ating pinangahawakan sa ating panalangin. Kaya nga po ang sabi po sa John chapter 1 verse 12, paki-plus nga ng kapatid. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So, nagkaroon po tayo ng relasyon sa Diyos. At dahil po sa relasyon ninyon, tayo po ay mayroong totoong pagkatawag sa Panginoon. Amen po? Hindi po tayo tumatawag sa ibang Diyos, kundi tumatawag po tayo sa totoong Diyos. No? Kaya become children of God. Pagka sinabing children of God, yung totoong Diyos mismo, no, na walang katulad, na siyang makapangyarihan sa lahat, na siyang inire-reveal sa salita ng Diyos at wala na pong iba.
Amen po. Kaya tayo is nagkaroon po tayo ng access, no? At nagkaroon po tayo ng relasyon dahil po dati tayo hiwalay. Kaya nung una tayo po hindi pa nakakakilala sa totoong Hesus at may kilala po tayong ibang Hesus, no? Na sinasabi po sa Korinto, no? Sinabi po doon, for if someone preaches to you a different Jesus, dati po kung tayo may kilala po na ibang Hesus bukod sa sinasabi ng Biblia o ibang Hesus sa Hesus na sinasabi ng Biblia o ibang Hesus sa Hesus na ipinapangaral ng mga nauna pang disciple na nagbigay ng kanilang buhay alang-alang sa gospel, sa mabuting balita. No? Kaya dati po, iskala po natin, meron po tayong relasyon sa Diyos nung dating hindi pa tayo nakakilala sa totoong Hesus. Pero iba po yun, no? Ang totoo po nun is wala po tayong relasyon sa Diyos. Nagkaroon naman po tayo ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan naman ng pagkakakilala sa totoong Hesus ng Biblia. Kaya ito po ang matibay na basihan po natin. Amen po? Dito sa Avenue, matibay na basihan natin ng ating mga panalangin ay tatanggapin ng Diyos dahil sa katotohanan ng ginawa ni Kristo. Amen? Na hindi nagalit sa atin ng Diyos, na ang buot ng Diyos sa atin ay wala na. Tayo ay maayos na sa harapan ng Diyos. Tayo ay kaibigan na ng Diyos, tayo na ay anak ng Diyos, at tayo ngayon ay mayroong karapatan na tumawag sa Diyos, ibinibigay po yan sa atin na karapatan. Amen? Kaya nga po yung ating pananalangin is dapat po ito is ini-enjoy po ng isang mananampalataya. No? Kaya po wala pong magsasabi na ako ay mananampalataya nang hindi tumatawag sa totoong Diyos. Nang hindi dumadalangin sa totoong Diyos. Amen po, kaya nga ito is mananampalataya. Ibig sabihin, ikaw ay nananampalataya at umaasa ng buo sa totoong Diyos. Naintindihan po natin mga kapatid? Amen? At ano pa po yung pangalawa po? Ito ay nakadepende, no? Ang ating panalangin ay anchored o nakadepende sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hello? Nandiyan pa ba tayo? Kaya the godly kind of prayer po is a biblical prayer. Pagkasabi nga po, biblical prayer. Kaya napakahalaga po na ating pong binabasa ang salita ng Diyos. Inaalam po natin ang salita ng Diyos. At biyaya po sa atin ng Diyos kapag tayo may ganito na Bible study. Meron po tayong Sunday service kung saan po hinahayag po ang salita ng Diyos. And bukod pa po dyan, meron pa po tayong mga personal reading. Hello? Diyan pa tayo? Personal reading. Kung hindi niyo pa po nasisimulan, mamaya po, no, pagkaunawaan po natin ang importansya ng salita ng Diyos na sa ating pong buhay pananalangin, no, is nawa po ipaunawa po sa atin ng Banal na Espiritu na ito talaga ay mahalaga. Ito ay kinakailangan. Okay po? Kaya po, ang salita po ng Diyos ay kaya po ang ating pananalangin ay naka-anchored o nakadepende sa katotohanan ng salita ng Diyos or the Word of God or sa ating po panahon ngayon, ang Biblia. Hello? Ang Biblia po, no? Ano po sabi po sa John 17 verse 17? Pakitingnan nga lang tayo mga kapatid. Sanctify them by the truth. No? Ano raw po yung truth? Your word is truth. Ang salita po ng Diyos ay ang katotohanan at wala na pong iba pang mas totoo bukod sa salita po ng Diyos. Amen po. Kaya nga ang ating confidence sa pananalangin ay nakabase sa katotohanan. At ang katotohanan na yon ay ang salita ng Diyos. No? Dito po naka-anchor po ang ating prayer. Kaya po napakahalaga po. Kung naalala niyo po sa napag-aralan po natin ng Sabado, sabi ko nga karamihan naman dito nakaatin ng last Saturday, no? Anong araw po yung Word of God? It is the sword of the Spirit. Sabi nga po, sword of the Spirit. Paki-slash nga yung katabi mo. Sword of the Spirit.
Na, ang salita po ng Diyos is the sword of the Spirit. Tingnan nga lang po natin po yung sword of the Spirit ngayon sa verse. Ephesians 6:17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. Ano rin po yung sword of the Spirit? Which is the Word of God. Hello? Which is the Word of God. Ngayon, bakit po kailangan natin ng sword of the Spirit? Bakit kailangan natin ngayon ng Word of God sa ating pagbuhay pananalangin? Seryoso kayo? Bakit po kailangan natin? Kasi po, ang isa pong mananampalataya, habang siya ay lumalakad sa katuwiran ni Kristo, lagi pong merong oposisyon. Lagi po siyang merong sinasagupa. Ano po yun? Oposisyon. Opposition. No? Malamang mabanggit po ito ni Bro Elson po bukas, no? Sa ating pong pag-aaral po sa that we have opposition. Kaya nga ang sabi po ng iba, no? Magmula nung ako ay naging Kristiyano, parang ang dami ko parang lagi ako may kalaban. No? Parang meron akong naging pakikipaglaban. Dahil totoo po 'yun. Meron pong pakikipaglaban. Kaya nga po ang panalangin ay ginagamit po ng Diyos sa ikatatatag ng ating pananampalataya. Intindihan po natin? Ikatatatag ng ating pananampalataya. Tingnan po natin yung verse po nung nakaraan po. Na tinalakay po ni Bro Jeff at Kuya Mike po, no? Sa Ephesians. So, Ephesians chapter 3, verses 8 hanggang 19, no? Basa po muna tayo mga kapatid, no? Okay lang po ba? Amen po, kasi po mahalaga po, no? Sabi po rito si Apostol Pablo po, no? Although I am less than the least of all the Lord's people. Biruin nyo si Apostol Pablo, kinukonsider niya na siya ay less than the least of all the Lord's people. This grace was given to me to preach to the Gentiles and Gentiles the boundless riches of Christ, and to make plain to everyone the administration of this mystery, which His intent, meron daw pong intent, no, ang Diyos, was that now, through, sa pamamagitan daw po ng ipinapausat ng Diyos ang kanyang intensyon sa pamamagitan through the church. The manifold wisdom, ano po yung inire-reveal? The manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. So pinapaalam sa sangkalangitan, no? Sa authority in the heavenly realms, according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. In Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Okay, next one. I ask you therefore not to be discouraged because of my sufferings for you, which are your glory. Kakaiba ho talaga ang salita ho ng Diyos. Ang suffering daw is yung iyong glory. Kanyo yung kanyang suffering is yung glory na mga kapatiran. For this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you, pinapatatag, with power, through His Spirit, in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through the faith, or through faith. And I pray that you, being
that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Praise God. Tignan niyo, kanina po, ang sinabi po, ginagamit daw po ang church. At ang pangunahin pong labor ng church ay ano po? Ay ang manalangin. Men, diyan po ba tayo? Kanina po, pinapakita yung intention. Ano yung intention na yun? Ano yung kabuuan ng intention na yun? Ang kabuuan ng intention na yun ay yung isulong ang kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng ano po? Ng pagpro-proclaim, no? Ng ano na po? Ng ano na po, sabi diyan, may have the power together with all the Lord's holy people to grasp how wide, para makilala nila ang Diyos, para makilala nila ang Panginoong Hesus. Makita nila kung gaano kaganda yun, kung gaano kalaki yung pagmamahal ng Diyos, no? Ganun po yung ginagawa po sa pagsulong po ng kaharian ng Diyos. Ano po yung pinapakita dito? Ang isa pong church ay meron pong layunin, ay meron pong goal. At ano raw po yun? Ang isulong ang kaharian ng Diyos. At paano natin isinusulang ang kaharian ng Diyos? Maipakilala ang Panginoong Hesus. Hello? Maipakilala ang Diyos sa person ni Jesus. Maipakilala ang katuwiran ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng pagpapakita o paghahayag ng ginawa ni Kristo sa cross. Diyan pa ba tayo? At sa pamamagitan na po noon ay sinasamahan po tayo ng power, ng kapangyarihan ng Diyos at ng Espiritu Santo, no? Sa gawaan niyon. Bakit? Ano man ang ating gagawin na mayroong pakikiisa sa layunin ng Diyos, ano ang pangako ng Diyos? Tayo ay sasamahan niya. Hello? Tayo ay sasamahan niya. Kaya nga, kaya sa ating pagkakakilala sa Diyos, ito yung makapangyarihang Diyos, walang bagay na makakapigil sa lahat ng kanyang mga plano. Ito ang sasama sa iyo. Ibig sabihin, ang isang Kristiyano ay may katagumpayanan sa pakikiisa sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Hello? Kaya pagka sinabi niyang ginagamit niya ang church, ibig sabihin, sino ba ang kasama doon sa church? Sino pong kasama sa church? Tayo. Amen? Para sabi natin nyo, tayo yun. Tayo yun, no? Lahat ng nanampalataya sa totoong Hesus, no? Tayo po yun. Amen? Tayo po yun. So, ang sabi doon is, meron siyang layunin. No? Pero, ang sinabi pa po dito is to strengthen us. Bakit kailangan tayong i-strengthen? Bakit kailangan tayong patatagin? No? Bakit kailangan po tayong patatagin? Dahil merong opposition. No? Meron po tayong opposition. Wala pong Kristiyano na lumalakad sa katuwiran ng Diyos nang hindi nakakaranas ng opposition. Kaya po tayo ay laging mayroong battle. Tayo po ay laging mayroong mayroong pakikipagtunggali, no? Meron tayong pakikipagtunggali sa opposition, no? Bakit daw po? Una po is meron tayong warfare in spiritual realms. Naniniwala po ba kayo doon? Meron tayong warfare sa spiritual realms. At ang ating pong panglaban sa warfare na yon ay ang salita po ng Diyos. At sa paanong paraan po? Sa ating pananalangin. Hello? Diyan po ba tayo? Kaya dito mo ngayon makikita ang kahalagahan ng biblical kind of prayer. A prayer, di ba, aligns in the Word of God. Pagka sinabing aligns in the Word of God, ibig sabihin, ang panalangin na ang pinapanalangin
ay may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po natin mga kapatid, ang panalangin na may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Without the Word, prayer can easily become self-centered. Kaya nga kapag wala ang salita ng Diyos, hindi natin alam kung paano manalangin ng tama. Naintindihan po natin? Kapag wala ang salita ng Diyos, hindi po natin alam kung paano manalangin ng tama. Kaya, hindi rin tayo nakakalaban. Hello? Iyan po ba tayo? Hindi rin tayo nakakalaban. Kasi nga, meron tayong opposition eh. No? Merong opposition. Alam niyo pa ng panahon ng mga alagad, ng mga naunang alagad ni Kristo, no? Ano ba yung mga opposition nila? Ano ba yung mga dinaranas nila? Persecutions. Minsan hindi sila makapunta sa gusto nilang puntahan upang makapag-preach sila. Bakit? Kasi pinipersecute sila. May mga opposition. Diyan pa ho ba tayo? Kaya nga, minsan, tayo is meron sa ating pong personal na buhay, bukod pa po sa kabuuan ng church. So, for example, sa kabuuan ng church po, no? Tayo po, kapag ganito po ang klase ng ating pangangaral, nangangaral po tayo ng totoong Hesus, one day po, meron po tayo makakaharap na opposition. Ano pong gagawin po? Maaari tayong siraan. Maaari tayong sabihan, ay, nasisira na ang ulo niyan. Hello? Minsan, ibang tao, hindi mo kilala. Minsan, kaibigan mo. Minsan nga, pamilya mo pa. Ah, ba't ka sumalig yan? Naku, ano ka na? Nauto ka na yan. Hello? Andiyan pa ba tayo? Nauto ka na yan. Pero dahil po sa nakita po natin sa salita ng Diyos, alam natin, totoo ang Diyos na ating pinapanampalatayanan. Amen? Kaya tayo mananindigan, kaya tayo mayroong basihan dahil mayroon salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na pinangaral po sa atin is yun po talaga. Amen? At sinasamahan po ito ng banal na Espiritu. Kaya ikaw at ako ay nakapanampalataya na ito ay totoo dahil sinamahan tayo ng banal na Espiritu. Sa kapangyarihan ng Diyos, sinamahan tayo ng banal na Espiritu. Kaya meron mga opposition. Kaya nga kailangan natin ng salita ng Diyos sa ating panalangin. Kasi ito po ang ating, opensa. Hindi na lamang po depensa, hindi ka na lang salag ng salag at ini-enjoy mo lang yung salag ng salag. Hindi po, meron din pong opensa. Kaya nga meron tinatawag na pagsulong ng kaharian ng Diyos. Naintindihan po natin mga kapatid? Meron pong pagsulong ng kaharian ng Diyos. No? Sa kabuuan ng church, ito po yung pagsulong. Paano ba natin isinusulong ang kaharian ng Diyos? Ipinapangaral natin ng totoong Hesus. Kaya nga kung mabibigyan pa tayo ng pagkakataon, no? Makapangaral pa tayo sa ibang lugar, gagawin natin. Bakit? Kasi nakikiisa tayo kay Kristo. Amen? Nakikiisa tayo kay Kristo. Pagka tayo ay bahagi ng katawan ng Diyos at tayo ay ang katotohanan na ang isang totoong mananampalataya ay hindi maaaring walang pakikiisa kay Kristo. Hello? Pagka sinabing hindi maaaring walang pakikiisa kay Kristo, ibig sabihin, hindi maaari na ikaw at ako walang iniisip o walang nararamdaman ng init na magawa ang kalooban ng Diyos. Lagi pong merong kang iniisip, ano bang magagawa ko? No? Ano bang magagawa ko para sa Panginoon? Ano bang may tutulong ko? Di ba? Lagi pong mayroong ganoong damdamin. Pero ano pa po yung mga opposition natin? Ano pa po yung mga opposition natin? Sa simpleng pagkakataon, yan. No? Para makita lamang po natin, no? Para tayo is maging aware. Ano po ba yung iba pa nating mga opposition? For example, no? Minsan, ang tanong ko po ang ating po bang pag-aaral ng salita ng Diyos ay kalooban ng Diyos?
Ulitin ko po yung tanong, ang ating po bang pag-aaral ng salita ng Diyos o ang pagdalo po natin ay kalooban po ba ng Diyos? Amen? Amen. So, minsan sa simpleng pagkakataon po, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, minsan may mga opposition din. Na, ano po, kasi po meron po talagang katotohanan, meron pong spiritual warfare. No? May mga authorities dyan sa spiritual warfare. Naalala niyo po yung pinag-aralan natin? Tingnan naman po natin sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 2. Tingnan naman po natin para maalala po natin. Ayan. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Natira po ito yung tayo. In which you used to live. Natin ganun yung ating pinamumuhay. When you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work to those who are disobedient. Ano pong ibig sabihin ng disobedient? Ano po yung ayaw sumunod? Tama, tinagalog nyo na. So, ito po yung opposition. Ito po yung opposition. Ibig sabihin, there is a kingdom of the air na opposite sa kagustuhan ng Diyos. Hello? Na opposite, no? Sa layunin ng Diyos na isulong ang kaharian ng Diyos. Opposite po. Ngayon, meron po siyang mga ways na dati po wala tayong pagkontra. Dati po wala tayong pagkontra. Ginagawa lang natin na parang smooth lang. No? Sumusunod lamang daw po tayo dati doon. Nung hindi pa tayo nakakilala sa totoong Panginoong Hesus. No? Sinusunod lamang daw po natin yun. Yung desire ng word. No? Yung desire po ng word. No? At yung direksyon ng ruler of the kingdom of the air. Sabi yun, meron daw din pong spirit yun. Hello? Meron din daw pong spirit yun. At ang spirit na yun is at work to those who are disobedient. So, kung sa ating pong oposisyon, anong gusto gawin nun? Is mag-work din sa'yo para ikaw ay mag-disobedient. So, ayun ang kanyang intention. Kasi nga opposition siya eh. Hello? Kasi nga opposition siya. So ngayon, sa ating pong, saan na ba ako? So, naintindihan pa natin mga kapatid? Naintindihan po natin? Ngayon, sa ating pong, sabi ko nga, sa ating pong buhay pananalangin, kapag po tayo ay nananalangin ng tama, naggamit-gamit ang salita ng Diyos, tayo ay mayroong laban. Tayo ay mayroon po tayong laban, no? Kaya po, ito po is kingdom of the air. So hindi po natin nakikita yan kung paano po yung kumikilos. Minsan po may ginagawa yan sa isip ng asawa mo, no? Gagalitin ka, no? Para masira ang iyong intensyon na ano po? Na magawa ang kalooban ng Diyos. No? Minsan po, papunta ka po sa church, meron pong nangyayari. May ginagawa pong mga ways, no? Ang opposition, no? Para ikaw ay hindi mo magawa. Minsan sa trabaho, no? Minsan meron kang boss. Sino ba rito mga may boss? No? Minsan gagamitin ang ating mga boss, no? Para ano? Para ikaw ay magkasala. Para ikaw ay magkamali, no? For example, ano ba yung ang mga napag-aralan natin, no? Na alisin muna ang pagiging magalitin, no? Yun po, sa salita po ng Diyos, alisin mo na mga pagiging magalitin. Minsan gagamitin ang amo mo para ikaw ay maghalit. Kaya ang ano pong punto dito, tayo ay maging aware, no?
na meron po tayong oposisyon. Na araw-araw sa buhay ng isang mananampalataya ay meron po tayong pakikipaglaban. Di pa ba tayo? Naintindihan po natin? No? Minsan nga, anak. Alam niyo po, ako minsan po ganun. Sabay nare-realize ko, naku, baka ginamit lang ito ng para ako ay mawalan ng control. No? Sabay, marirealize ko na lang kasi mayroong salita ng Diyos at pinapaalala ng banal na Espiritu. No? Pinapaalala ng banal na Espiritu, ito dapat ang gawin ko. No? Ito dapat. Dahil bakit? Dahil ako ay nakikiisa sa layunin ng Diyos. No? Hindi lamang maipakilala, no, ang Panginoong Hesus. Hindi lamang maipakilala, kundi maipabuhay ko rin, no, ang ang katotohanan na ako ay mayroon ng bagong pagkatao, na ako ay may bago ng nature, no, sa ginawa ni Kristo Jesus. Dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, na ako ay mayroon ng bagong kaisipan, meron na akong bagong mga desire at meron na akong damdamin na makalakad sa katuwiran ni Kristo, no? So yun is mga ipapaalala po sa atin, no, ng banal na Espiritu sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya minsan may ganun. Kaya bago po ako lumayo, no, sa akin pong tinatalakay, pero naintindihan niyo po mga kapatid, araw-araw is meron po tayong opposition. Araw-araw is meron po tayong battle. Kaya nga, walang Kristiyano na hindi dumadalangin. No? Kaya kung alam mo na ito, meron kang pakikipaglaban in spiritual realm, ano ngayon ang gagawin mo? Di ba? Ano ngayon ang panalangin sa iyo? Ayan. Ano ngayon ang panalangin sa iyo? Kailangan mo ba 'to? O hindi mo kailangan? Mahalaga ba sa iyo ito o hindi mahalaga? Bilang isang mananampalataya. No. Papaisip mo. Pagkatahimik to, gano'n no? Nag-iisip pa yan? No? Kaya ano ngayon ang tingin natin sa panalangin ngayon? Mahalaga ba to sa atin bilang mananampalataya? Kung alam natin is araw-araw ay mayroon tayong makikipaglaban at ang sabi dito sa ating at sa biblical way ng ating pananalangin, no? It must be aligned to the Word of God. Bakit? Kasi itong ating opensa, sabi nga, this is the sword of the Spirit. Alam niyo po ba, even ang Holy Spirit, ito rin po ang ginagamit po sa ating panalangin. Tingnan po natin sa Romans chapter 8, verse 26 to 27. Sabi po dito, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our heart knows the mind of the Spirit. Sino na po yung nasa-search ng ating puso? Ang Diyos. The mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with, ano po yung intercedes ng Spirit? In accordance with the will of God. Naintindihan po natin? In accordance to the will of God. Kaya mahalaga na ang ating panalangin, no, ay ano po? In accordance with the will of God. No? Pagkasabi nga po, in accordance with the will of God. This is the biblical prayer. No? Kaya makikita po natin, the Word of God guides our prayers according to God's will. No?
Kaya po ang panalangin ng isang mananampalataya ay hindi po self-centered. No? Hindi po self-centered. Kundi ano po ito? Ito po ay nakasentro sa kalooban ng Diyos. Kaya paano ka ngayon manalangin? Paano ka ngayon manalangin? For example, may mga hinihingi ka. For example, may mga hinihiling ka. Sino pa rito may mga prayer request? Sino po may prayer request? Pakisabi po rito, ipag-pray natin. No? Sino may mga prayer request dito? Wala. Mukhang nasa inyo na lahat ha. Parang si Daniel Padilla. No? May mga prayer request po tayo, di ba po? Ngayon po, mababago. Kasi kailangan nating suriin ang ating mga panalangin in light of the Word of God. Nandito po ang confidence po natin. Sabi ko nga, unang confidence natin, dahil sa ginawa ni Kristo, didinggin tayo ng Diyos. At pangalawa, didinggin tayo ng Diyos dahil ito ay may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Tingnan po natin sa 1 John chapter 5 verse 14. Sabi po dito sa 1 John chapter 5 verse 14, this is the confidence we have in approaching God. Ito rin po yung ating confidence, no? In approaching God. Ibig sabihin, kapag tayo ay dumadalangin sa Diyos, ito rin po yung ating confidence. Amen? Nasigurado ka, pagka sinabi kang confidence, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, confident ka. Tama ho ba? Yeah, pagka minsan may score yan, yung confident, 30%. Mga ganun na. Sa criteria ko, no? So, ito rin pong ating confidence, no? Sabi ko nga is, meron pa yung confidence natin is, ang pinaka-main is dahil sa ginawa ni Kristo. Didinggin tayo ng Panginoong Hesus. Pero ito pang isa pa. This is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according to His will, He hears us. Amen? Naintindihan po natin? Ito ngayon ang confidence mo. Matututo ka ngayon na magtiwala sa iyong panalangin kapag kaalam mo ang salita ng Diyos. Hello? Ulitin ko. Matututo ka ngayon na magtiwala na ang iyong panalangin ay papakinggan ng Diyos dahil ito ay align sa kalooban ng Diyos o ang salita ng Diyos. Naintindihan po natin? Ngayon, titignan mo ngayon, maayos ngayon ang prayer mo. Maayos ngayon ang prayer mo. For example, may hinihiling ka, gusto ko makasama ko ang pamilya ko rito. May ganyang prayer, di ba? Dati po, ang isip po natin, gusto mo lang. Nung dati, ang iniisip po natin, nung hindi pa natin alam na mayroong salita ng Diyos, at ang ipinapakita ng salita ng Diyos, ikaw at ako ay may kinalaman sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Natindihan po natin? Ngayon, paano na ngayon ang iyong panalangin na gusto mo na makasama mo ang iyong pamilya? Na, paano na ngayon na gusto mo makasama ang iyong pamilya? Ano na ngayon ang iyong magiging panalangin? Magkakaroon ng bagong intensyon ngayon ang iyong panalangin. Hello? Naintindihan po natin? Magkakaroon ngayon ng bagong intensyon ng iyong panalangin. Hindi na lamang dahil gusto mo makasama dito dahil sa iyong pangsariling kagustuhan. Amen? Kundi kung gusto mong makasama ang iyong pamilya upang makasama kong makakilala sa totoong Jesus. Amen? Amen? Makakilala sa totoong Jesus. Nananalangin ka, gusto mong ma-residente dito sa New Zealand. Nung una, bakit gusto mong ma-residente dito sa New Zealand? Kasi kapag ka na-residente na rito, may benefits ang anak, mayroong ano. Dati, ganun ang mga iniisip mong benepisyo. Hello? Dati, ganun ang iniisip mong benepisyo.
pero nakilala mo ang totoong Jesus. Nakita mo ang katotohanan ng salita ng Diyos na mayroon pa palang mas mahalaga at napakagandang biyaya na pwedeng matanggap. Amen? Na pwedeng matanggap. So iba na ngayon ang intention ng iyong prayer. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ko na makarating, na ako'y manatili dito upang patuloy akong maglilingkod sa iyo. Amen? Kanya pa ba tayo? At ano raw po yun? Meron kang confidence. Meron kang confidence na diringgin ng Diyos. Kasi sabi nito, this is the confidence we have in approaching God. So hindi ka na lang, kaya kung marami hong mga Kristiyano, tinatamad mag-prayer. No? Kaya po may mga pagkakataon, tinatamad mag-prayer. Kasi walang confidence. Ginawa lang yun dahil utos ni pastor. Hindi po natin. Ginawa lang po yun dahil utos ni pastor. Kasi sabi, mag-pray daw. Hindi magpe-pray. No? No? Sa Biblia po, marami pong utos dito. Halos lahat po utos. Pero meron din po pangako ang Diyos. Amen? Pero kung ito ay mananatiling utos lamang po sa atin. Amen? Ibig sabihin, hindi po natin naiintindihan ang ginawa ni Kristo sa krus. Hello? Hindi natin naiintindihan pa o hindi pa tayo lumalalim sa pagkaunawa sa napakagandang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa ginawa ni Kristo. Tingnan mo natin. Kaya nga sa Colossians, naalala niyo sa Colossians, ano po yung kanilang work? Produced by faith. No? Ano po yung kanilang labor? Prompted by love. Yan pa ba tayo? So, yung kanilang mga paggawa ay hindi na lamang dahil utos. Kundi ano raw po, mayroong espesyal na puwersa na nagtutulak po sa kanila para magawa yun. At ito ay konektado sa kanilang pananampalataya. At ito ay konektado sa kanilang totoong pagmamahal sa Diyos. Naintindihan po natin? Kaya nga ang church, ang number one labor ng church is to pray. Pero pray hindi dahil utos. Kundi pray dahil tulak ito ng nakita mong pagmamahal ng Diyos sa ginawa ni Kristo. Kaya ayaw na ayaw mo, no? Hindi ka makakapayag na hindi ka maging bahagi ng layunin ng Diyos para sa pagsulong ng kanyang kaharian. Naintindihan po natin? Dahil meron ka ng totoong pagmamahal. Kaya po ang prayer, hindi na lamang basta nag-labor ka o pagsunod lamang. Kundi ano to? Bahagi ng ating pagmamahal sa Diyos. Naintindihan po natin? Kaya nga po ang salita ng Diyos, no? Ang salita po ng Diyos ay binabago, no? Ang ating mga isip, binabago ang ating damdamin, no? Bagamat kung tayo nakakilala ng sa totoong Jesus, ay meron na tayong bagong puso. Meron na tayong bagong espiritu. Pero ano pa pong ginagawa? Meron pa pong tinatawag na renewal. No? Ibig sabihin, meron ka pang pagdago, meron ka pang ginagawang mas maganda, alang-alang sa Diyos. Dahil hindi mo na lamang ito ginagawa dahil utos. Di ba minsan kapag ka-utos, ayaw mo, pagka ginagawa mo ng ginagawa, minsan ayaw mo nang gawin ng ano. Ayaw mo nang gawin ng tama. Dati nung bago ka sa trabaho, sobrang sipag mo. Di ba? Wala kang minimintis kahit isang task. Pero nung tumagal ka na sa trabaho, dahil ang tingin mo lang doon, ano lang naman trabaho lang yun. Di ba? Hindi, natindihan po natin. Dahil dating tingin mo, trabaho lang naman. Utos lang naman ito .
No? Pero ang sinasabi po dito is yung ating pong pananalangin na hindi lamang utos, kundi ano po, it is prompted by love. Kaya ano ngayon ang gagawin mo? No? Paano ka lalalim sa pagmamahal na to? Paano lalalim ang iyong pagkaunawa sa pagmamahal na to? Sabi po sa Romans chapter 12 verse 2. May naunawaan po tayo mga kapatid? Amen. Romans chapter 12 verse 2. Sabi ko, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will. No? Sabi ito, then you will be able to test and approve what God's will. Ano po yung God's will? Yung kanyang kalooban. At paano po yung pinapakita sa atin ang kalooban ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? His good, pleasing, and perfect will. Amen? Kaya nga the more, di ba? The more na tayo ay ano po, kumakain ng salita ng Diyos, the more na tayo ay natututo sa salita po ng Diyos, no? Tayo po ay mayroong patuloy na renewal of mind. Hindi po nababago. Ibig sabihin, para siyang nare-refresh, no? At mayroon pa siyang nagagawang, ano po, ibig sabihin, mas napapaganda pa. Amen? Amen? Kaya po, ang isang mananampalataya ay lumalago rin sa kanyang pagmamahal sa Diyos kapag the more na nakikilala niya at nakikilala niya ang Diyos at nakikita niya ang ganda ng ginawa ni Kristo. Amen? At nakikita niya ang ganda ng ginawa ni Kristo. Kaya nga, habang tayo ay nag-aaral ng mga patungkol sa ginawa ni Kristo, for example, nalaman natin na dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ay nakakapanalangin sa Diyos, tayo ay may access sa Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo. Dahil wala talaga tayong access, hindi talaga tayo makakapanalangin ng tama, kundi lamang dahil sa ginawa ni Kristo. Wala po tayong basihan na diringgin po tayo ng Diyos. Ang lahat po ng ating basihan ay kathang-isip lamang. Hello? Ang lahat ng ating mga basihan ay kathang-isip lamang. Mga galing lamang sa tradisyon. Wala tayong basihan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pero ngayon, dahil naiintindihan mo, ikaw at ako, no, ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating pananalangin, ngayon, meron ka ngayong basihan. Hello? Meron ka ngayong basihan. Kaya nga sabi kanina, balikan lang natin kapatid. 1 John chapter 5 verse 14. Ang bilis po ng oras. Actually po, nandun pa lamang po ako sa pero may gagawin po kasi tayo ngayon, no? Sasagutan ko na lamang po ito, no? Kasi may mahalaga po tayong gagawin ngayon. So sabi po ulit dito, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask according to His will, He hears us. Amen? Tingnan pa po natin sa John 15, verse 7. Ito pala po yung ating confidence. Sabi po dito, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Amen? Sabi po is kapag daw po tayo inanatili sa Kanya, sa Panginoong Hesus, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Gagawin po ng Diyos. Amen? Gagawin po ng Diyos. Kaya ano pong matututunan po natin ngayon? Ganito po. Ano na po natin gagawin yun ng ating panalangin? It's time to improve. Kakasabi ng katay mo, it's time to improve. No? Paano tayo mananalangin ngayon? Bubuksan mo muna ang iyong Biblia. Magbabasa ka muna. Amen? No?
No? Ito po, sinasabi ko sa inyo, base sa ating inaral ngayon. No? Kung naiintindihan po natin na ang mahalaga ang salita ng Diyos sa ating pananalangin, ito na po ang ating gagawin. Naintindihan po natin? Hindi dahil sa inutos ko na gawin po ninyo, kundi gawin po ninyo, no, ayon sa inyong pananampalataya. Hello? Gawin po natin ayon sa ating pananampalataya. At gawin din po natin, no, ayon sa pagmamahal natin sa Diyos. Naintindihan po natin mga kapatid? No? Dahil kapatid, ito ay ginawa mo dahil utos lamang. No? Pag ito ay ginawa mo dahil utos lamang, hindi mo magagawa. Pero kapag ito ay ginawa mo ayon sa iyong pananampalataya, dahil nakita mo talaga, dahil kung yung mga panalangin ay naayon sa salita ng Diyos, sabi doon, diringgin ng Diyos. Amen? Diringgin ng Diyos, gagawin ng Diyos. No? At una pa yung una natin basihan, dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ay nakakapanalangin na ng malaya. Walang hesitation. Meron tayong confidence sa harapan ng Diyos na tayo ay makakapanalangin at diringgin talaga tayo ng Diyos. Amen? Dahil doon, no? Gagawin mo ba ito, kapatid? Ang tingin na, no? Ano, gagawin mo ba? O sige, gagawin ko na rin kung gagawin mo. Ganun ba? No? Kaya ngayon, paano po tayo tatalangin? Ganito po, no? Before we pray, let us open the Bible. Let God's truth shape the request and give you the confidence that you're praying in line with His heart. Kaya, bubuksan mo muna yung Biblia, titignan mo ngayon yung salita ng Diyos doon. For example, no? Ano bang example dito? Bibigyan ko kayo ng isang example, ha? Pero, dito na lang po ako magtatapos, no? At gagawin po natin ito. Magpa-practice tayo. Okay lang ba? Magpa-practice tayo? Amen? Sabi daw, ang sarap pong tao kapag ang isang bagay na kanyang natutunan ay isinagawa niya or pre-practice niya. Di ba? Siya daw po ay nagiging matatag dahil siya ay nakatayo, no? Sa darak, no? Sa pundasyon ni Kristo. Amen? Kaya kung isang tao na ang kanyang natutunan sa salita ng Diyos, kapag ito ay kanyang isinasagawa, siya daw ay tumitibay na nakatayo sa pundasyon na si Kristo. Intindihan po natin? Kaya mamaya, pa-practice natin. Kaya para at least alam niyo sa susunod, sa inyong prayer life, bubuksan mo na ang Bible, magbabasa mo na ng Bible, at ano pong gagawin natin? Yung sinasabi nyo sa Bible, not specifically, hindi kailangan na words by words, but yung meaning of the word, yung context, kung ano yung pinapakita doon, ano ba ang gusto ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos na ipanalangin mo? Amen? Naintindihan po natin? Example, tignan po natin dito sa Psalms chapter 23 verse 3. Ano pong gagawin po natin dito? Sabi ito, He refreshes my soul. Sino po yung nagre-refresh ng ating kaluluwa? Ang Diyos. He guides me along the right paths for His name's sake. Ngayon, ito pong salita ng Diyos na to, ano pong gagawin mo? Ipe-personalize mo. Amen? Ipe-personalize mo ito ngayon sa iyong panalangin. Naintindihan po natin? Ipe-personalize natin sa ating panalangin. At kapag ito po ay ginawa po natin, tayo po ay mayroong confidence. Bakit mayroong confidence? Dahil alam mo, nasa salita ng Diyos. Amen? Panahon na po para po maintindihan po natin ito at matutunan natin. Amen? Dahil ito po ay may kinalaman po sa pag-usad po ng kaharian ng Diyos. No? Sa iyong personal na buhay at sa kabuuan ng layunin ng church.
no, na may pakilala ang totoong Jesus. Amen. So sabi dito, He restores, no, John is refreshed. Sabi dito, He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. So paano ngayon ang panalangin mo? For example, Lord, no? Lord, restore. Lord, Tagalogin na lang natin, no? Okay na ba? Lord, Panginoon, patuloy mong Panginoon baguhin ang aking puso. Patuloy mong ipadama sa akin, no, ang pagmamahal sa iyo, no? At i-guide mo ako, no, sa daan o sa isang lakbayin o sa isang direksyon na gusto mong akong sumunod. Yan. Naintindihan po natin? So, hindi siya word by word. Pero nakikita mo, ano yung gusto ipanalangin sa iyo? Sabi mo, He refreshes my soul. So sabi, Lord, iyan mo ako, refresh mo ako. Lord, iyan mo ako, i-restore mo yung aking puso. Dati yung aking pagmamahal sa iyo ay talagang mainit na mainit. Pero Panginoon, pag-initin mo ako ulit sa iyo. Amen? I-guide mo ako, no, sa dapat kong lakaran. I-guide mo ako sa tamang direksyon kung saan mapapapurihan kita. Naintindihan mo natin? So, ipe-personalize mo ngayon yung prayer. Isa pa yung example. Sabi dito, Psalms chapter 23, verse 1. 23, verse 1. Yan. So, sabi dyan, The Lord is my shepherd, I shall not want. No? For example, ipe-personalize mo ngayon. Lord Jesus, Lord, i-shepherd mo ako. O Lord, gabayan mo ako. Lord, turuan mo ako. Di ba? Lord, huwag mo akong pababayaan, Lord. Di ba? Ano ginagawa ng shepherd? Iningatan. Di ba? Huwag mo akong pababayaan. Di ba? Ano pa yung ginagawa ng shepherd? Tinutulungan. Lord, help me to trust you and to lead me. No? Help me to trust you and help and lead me, Lord. Naintindihan po natin? Hello? Sino pong excited gawin to? Amen. Amen? So, i-practice po natin, no? Kasi ito po yung ating confidence. Panahon na po, no? Panahon na po, no? Para matutunan po natin ang ganitong klaseng pananalangin. Amen? No, na matutunan natin ang tamang pananalangin ayon sa katuruan ni Kristo. Amen? Ayon sa salita ng Diyos. Amen po? Sino na po ready dito? Amen. Talagang ready kayo, ha? Naintindihan niyo po yung ating pinag-usapan? Naintindihan niyo po yung ating tinuro po sa atin? Amen. Talagang tahimik kayo. Sige, tayo po muna tayong lahat. Amen. Amen. Palakpakan po natin yung Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Kamayan tayo mga kapatid.